Ang cute-cute mo! Pwede ka na maging pangalawang Enyo! Naalala mo ba to? Naalala mo ba ang tirang to sa Slam Dunk na sinasabing itinira ng Lunes pero umabot pa ng Biyernes bago pumasok? Gusto ko po sanang sumali sa basketball team. Ha? Oh, Takagi. Hindi ako magkukwit kahit kailan. Unang pasok ko, napakaraming miyembro ng basketball team na Shohoku. Baka pwede mamaya na lang natin gawin to. Kung oo man o hindi ang sagot mo, sa bidyong to ay tatalakayin nga natin ang makalamat na tirang niya ni Kogure sa Slam Dunk. Ang katotohanan sa makalamat na kwento na binansagang ang isang linggong 3 points ni Kogure. Pag pumasok, tatlo na naman. Bago ang lahat, sandali nga muna nating talakayan ang tungkol kay Kogure, ang vice captain ng koponan ng Shohoku. Huwag mo titigasan ang balikat mo pag nagsushoot ka. Ganito oh. Bagamat hindi siya singgaling ng ibang prominenteng character sa Slam Dunk. Okay, ang galing! Kogure! Si Kogure ang masasabing pinaka-loyal at isa sa mga pinaka-importanting miyembro ng Shohoku basketball team. Dapat lang! Assistant captain siya eh. Bukod sa siya ang pinakamagaling mag-motivate sa team. Easy lang! Marami pa pagkakataon! Tibayan niyo love nyo! Siya lang rin ang maasahan na pumalit kapag may isang nagka-problema sa starting five. Ikaw na ang bahala, Kogure. Opo. Galingan mo! Assistant captain Labo! Laban, Kogure! Good luck! Pero yun nga, since wala naman tayong masyadong mapag-uusapan tungkol sa talento ni Labo sa paglalaro dahil madalas nga siyang bangko, Ano sinabi mo? dumiretso na nga tayo sa tunay na dahilan kung bakit mo pinindot ang bidyong to, ang tungkol sa kanyang isang linggong 3 points. Bale yun nga, gaya ng alam na ng karamihan, ang pinakatumatak na eksena nga nitong si Labo ay nangyari sa laban nila sa Ryonan. At dahil isa nga lang ang lamang nila at may halos 1 minuto pang natitira, ang tirang yon na ipinasa sa kanya ni Sakuragi ang masasabing pinaka-importanting tira sa buong laban. Bali kung may papasok niya nga kasi yon, mahirapan na makahabol pa ang Ryonan. At dahil clutch at sobrang importante nga ng tirang yon, at dahil minsan nga lang mangyari na mapunta sa kanya ang spotlight, siyempre kinuwentuhan nga muna tayo nitong si Kogure ng talambuhay niya. At ito na nga, yung sinasabing itinira ng Lunes. Nagkwento nung Martes, hanggang sa umabot na nga ng Biyernes bago nalaman kung pumasok ba o hindi. Habang nasa ere ang bola, ikinuwento nga kung paano unang nakilala ni Kogure si Akagi. Sir, gusto ko po sanang sumali sa basketball team. Dahil matangkad na to kahit noon pa man, inakala niya na mas senior to sa kanya. Pero ang totoo ay pareho lang silang freshman. Freshman pa lang ako dito sa school. Ha? Agad na sinabi nito sa kanya ang pangarap na makarating sa national championship. Nang tanungin naman siya nito kung bakit nais niyang sumali sa basketball team, inamin niyang nais niya lang talagang makapag-exercise. Ako si Takenori Akagi. Ikaw, bakit basketball? Ako naman si Kiminobu Kogure. Gusto ko lang ma-exercise ang aking katawan. Gaya ni Sakuragi nung nagsisimula, pareho rin nilang kinailangang dumaan sa basic training na naging dahilan naman para maisip niyang boring ang basketball. Hindi ako natutuwa sa ginagawa natin. Kinumbinsi naman siya ni Akagi na sa umpisa lang yun. Sa simula lang yan. Dahil sa walang tigil na drills, sobrang napagod si Kogure na literal na bumagsak na nga siya sa sahig. Ikaw! Huwag kang tumama dyan! Kogure, At dahil nga doon, naisip na niyang mag-quit sa basketball. Nang sabihin niya yun kay Akagi, tinanong niya kung naisip rin ba nito minsan na mag-quit. Naisip mo na ba mag-quit sa basketball? Bagay na itinanggi nito at nilinaw na kahit kailan hindi nito maiisip o iisipin na iwanan ng paglalaro ng basketball. gusto mo na ba mag-quit? Ako, hindi pa. Kahit kailan. Makalipas ang 3 taon, sa kabila ng mga pagdududa niya nung umpisa, piniling manatili ni Kogure sa koponan. Sa huling laro nila bilang mga junior high, bagamat nagawa nilang makadikit sa kalaban, natalo sila sa 6 na puntos. Tapos na!
Yun na ang huling laban natin. Dahil gustong-gustong may panalo ni Kogure ang laro, hindi niya napigilang maiyak matapos ang laban. Uy, hindi ka naman nag-aiyak dyan, Kogure. Dahil sinabing ito ang pinakamagandang inilaro nila sa buong paglalaro nila sa junior high. Hindi malabong sa loob ng 3 taon na yon, hindi sila nakatikim ng panalo. Ang pinakamagandang laban sa loob ng 3 taon. Sa kabila ng kabiguan, nangako si Kogure na patuloy siyang maglalaro dahil gusto na niya ang larong basketball. Akagi, hindi ako magkukit kahit kailan. Gusto ko na rin ang basketball. Matapos marinig yon, muling sinabi ni Akagi ang kanyang pangarap. Sa pagkakataon na yon, ang target naman raw niya sa senior high ay ang maging number 1 sa buong Japan. Kogure, itutuloy natin ito sa high school. Sa sumunod na bahagi ng flashback, pareho silang nag-enroll ni Akagi sa Shoku. At dito, napag-alaman nga niyang sumali rin sa team ang MVP ng junior high na si Mitsui. Maging number 1 sa Japan! Para yata narinig ko na yun ah. Pero alam kong alam nyo na naman ang lahat ng yan. Kaya para hindi na nga tayo umabot pa ng 1 linggo, para lang may kwento ang lahat ng ikinuwento nitong si Kogure, tumalon na nga agad tayo sa pinakamahalagang bahagi. Paano ba yan? Bago ang laban nila sa Ryonan, may nakalala siyang lalaking may berdeng buhok at tila naliligaw sa loob ng court. Sandali siyang nakapaglaro rito ng 1-on-1. Hanggang sa may kwento niya nga rito na kinakabahan siya sa laro ng kupunan niya kinabukasan dahil kung sakaling matatalo sila, yun na rin ang magiging kanyang huling laro sa high school. Kapag natalo sa game bukas, yun na ang huling laro ko. Bagamat sigurado siyang hindi to marunong maglaro ng basketball, binigyan siya nito ng advice kung paano masisiguradong mananalo siya sa isang laban. Dapat daw ay siguraduhin niya makapag-trigger siya ng mahaba-habang flashback bago niya pakawalan ang pinaka-the best niyang atake. Dahil kung magagawa niya yun, walang dudang may papanalo niya ang laban. What? Ay, wala bang ganun? Gunggong ka. Anyway, yun na nga. Bagamat hindi totoong naligaw si Zoro sa slam dunk, eto na nga tayo. Matapos ang halos 1 linggo at daang-daang commercials, naghihintay pa rin na pumasok sa basket ang bola. Pero bago nga natin ulit ipakita yon, paano kaya kung pagkatapos ipakita ang napakahabang mga flashback na yun, ay hindi pala pumasok ang tira niya? Paano kung nagmintis? Di ba ang laking aksaya sa oras nun? Sumablay! Pero mabalik na nga tayo sa tunay na nangyari. Siguro naman karamihan sa inyo ay alam naman talagang ang malamat na tira na to, na kilala nga sa bansag na 1 linggong 3 points ay nangyari lamang sa isang episode. Tama? Ang pagpupursige ni Kogure para magtagumpay! Ang lahat ng yun, yung slow motion na tira, yung mga flashback, at yung mismong pagpasok ng bola ay nangyari lamang sa isang episode at hindi naman talaga ipinalabas sa loob ng 1 linggo. So, oo, itong sinasabing 1 linggong 3 point ni Kogure ay isa nga lang exaggeration, isang gawa-gawang biro na tumatak at pinagpasapasahan ng maraming fans ng slam dunk dito sa atin sa Pilipinas. Pero syempre, hindi rin naman nakakagulat kung mayroong iilan na naniniwalang umabot talaga ng 1 linggo bago pumasok ang bola. Kasi nga 'di ba, kilala naman talaga ang slam dunk sa slow-mo o mabagal na pagtakbo ng mga laro. Minsan pa nga para nagmamarathon sila sa sobrang tagal nila makaabot sa kabilang dulo ng court, 'di ba? At lahat nga yun ay nagagawa nila habang nag-uusap. Ganyan talaga magtrabaho ang isang enyong katulad ko! Nag-i-inner monologue. Tatalunan ko si Rukawa, si Sendo, si Fukuda at pati na si Bakulaw! O di kaya ay nagbabardagulan. At ni minsan, sa dami ng naisisingit nila sa isang play, wala nga natawagan sa kanila ng 24-second violation. Siyempre, maliban nga kay Sakuragi. Kaya oo, hindi talaga natin masisisi kung may mga naniniwalang umabot ng 1 linggo yung tira ni Kogure bago yung tuluyang ipinakitang pumasok. Kasi para nga sa isang anime na gaya ng slam dunk, pwede naman talagang mangyari yon. At yan nga mga kaibigan, ang dahilan kung bakit naging isa tong alamat. Maaring hindi talaga siya inaabot ng 1 linggo, pero walang dudang ang tirang yun ay hindi natin malilimutan.
Pumasok.